masaya na may halong, of course, masaya dahil nabuo na namin yung pamilya ko. So, pero yung buong process, syempre nagkaroon din ng stages na naging malungkot dahil marami na rin kaming mga kasama. Of course, tatanungin niyo ako na pressure ako. Oo, sobra. Syempre, if you're working on something na minahal ng mga tao, kasama yun. Parang ang naging motivation ko na lang is yung legacy and to honor everyone who became part of it. Tapos, surreal lang kasi dati isa lang ako dun sa mga batang makukulit. Tapos ngayon, ako na yung nag-a-action. Nagkataon na nakakahilo. Nahilo din ako sa pagdidirect nito kasi minsan nakakalimutan ko na arte din ako. So minsan kinakata ko yung sarili ko. Pero natuwa ako na kasi naging madali for me. Kasi yung support system namin. Iba yung support system namin. Pamilya talaga. It was actually Baby and Vander pushed me. Ikaw mag-direct. Noong una kasi I didn't want to direct. Actually, ang unang option ko was to talk to guys, to Eric. Nung time na yun, kasi Dapat siya yung unang director. gusto ko talaga siya. Kasi nga, mahirap na i-produce. Mahirap na yung role na yun from end to end. So I wanted to focus on something na, especially na magiging part din ako. Nung time na yun, parang naalala ko na sa States yata si Kaiser something, naging busy. Tapos si Vandorf talaga at si Maybe nag-push siya akin na doon. It will feel different. Kailangan may isang nakakaalala talaga. Kilala tayo. Yung magiging process ito, it wouldn't be easy. Kasi unang-una, hindi rin naman ito mamamount ng hindi taga sa amin eh. Of course, we had to, para lang magawa ko siya ng madali, is kinailangan ko collaborate yung buong cast, including ano na ba yung representation na character mo, alam mo yan eh. Ano yung gusto mo ipakita ngayon, yung kwento natin ngayon, paano natin ikukwento yun. So, without them, it wouldn't really be easy. And feeling ko naman, naging patient naman. Ako shock absorber. Wala akong choice. Kapatid ko eh. Pero kwento mo maybe yung naging part yung minsan coordinator si maybe PR, ano to eh. Naging tayo production kasi para mangyari siya. Mas organized sa tao si maybe. Okay. So maybe kwento mo yung kung paano mo in-organize. Ano muna kami, muna reunion lang muna po talaga. Inumpisa namin sa ganun hanggang sa unti-unti dumadami na yung nakakasama namin kada reunion. Hanggang sa pinasok na rin po namin yung mga buhay pa na original writers ng Humalong. Doon na, nag-umpisa na mag-start, mag-draft ng mga iba't ibang storylines. Tapos ang maganda lang po sa amin, kasi nga we're a family, at si Boyto yung director namin, he gave us the freedom to explore our characters. May freedom yung artists na mag-suggest sa writers kung paano gusto niyang takbo ng storya ng ng character niya. So, lahat tuloy, may inputs po dun sa pelikula. Kaya yung mga kasama namin, hindi lang sila basta artista. Kumbaga parang talaga, may sense of ownership yung bawat isa dito sa ginawa po namin. Kasi hindi siya basta nilatag na lang yung script, o yan, action, yun mo na yan, sabihin mo yung linya mo. Hindi po siya ganun. Ilang beses po kami na nilalock in ni Boyto nang wala kaming sinushoot. Basically, just to talk about life in general, how we are as persons now, ano yung mga gusto namin gawin na magkakasama muli. Ganun po siya. Talagang binild namin ulit yung, kasi tagal din namin hindi nakita-kita. So, kailangan ipakita ulit namin na, teka, pamilya tayo. We are doing this not because we just want a movie out there. We are doing this because we love our family and we want to share that love to other people. And for that to be successful, para maitawid natin yun, kailangan genuine yung makita nila sa atin. Talagang kailangan makita yung love. Kaya kitang-kita po yung chemistry kasi hindi siya pilit. Talagang nag-umpisa po kami ulit sa gano'n. How is he the director? Paano mo siya na-describe? Wala,
Actually, minsan nga naawa kami sa kanya. Kasi dahil siya yung pinakabunsong Cosme po, minsan parang feeling namin, parang hindi namin siya nare-respeto ng parang direkto. Kasi tawag lang namin sa kanya, dos, yung ganito, yung ganyan, okay yung ganito. Yung parang minsan, teka muna, I think lumalampas tayo dun sa roles natin. Si Boy to pa rin to. But still, kahit na ganun lahat kami sa kanya, makikita mo po kasi sa kanya na diretso yung focus niya, hindi natitinag. So, Tigilan nila ako mag-editing kasi Oo, nagpasa na kami sa MTRCB. Nalaman nila, kinukuha ko ulit, nag-edit ulit ako, sabi ko, nagpa-MTRCB. umuwi lang ako sandali ng Dagupan, na-bore ka, pumunta ka ng editing, nagkakat ka na naman ng mga extended. Diba, No, so, but, ano eh. siya, very focused siya in what he's doing because he really wants this tribute film to be done properly. Kasi gusto niya, at gusto ng lahat ng cast, alam ni Boy to yun, na we really want to honor the people who have already passed na nakasama namin sa pelikula, hindi lang si Tatay. And he really wanted to do that properly. Ano yung mga advice mo? Yes po. Marami kasing nagsasabi na Home Along the River without Dolphy is not the same. Ano masasabi? Like anybody na nagsabi, yes, it will never be the same. Same lang din. And yun yung, kaya namin siya binuo. Kasi alam nyo yung parang naging magic. Hindi ko alam. Wala naman kasi sa amin, of course, natiklod yung si Mami. Masasabi natin, mas kilalaan. Kami, more or less, wala naman talaga superstars. You know, every time we're together, merong isang kilig or magic na nararamdaman. It's because lumalabas yung mukha ni Tatay sa amin. So, yun yung totoo. And yung movie na to, like yung sabi ko nga kanina, yung Playful Truth, wala kaming papalitan. Hindi to remake. It's actually parang pangangamusta siya sa mga lahat ng mga bata noon na pinapanood yung Home Alone. So it's the same thing. Na yung feeling na yun na parang na-miss nila, na maaaring nami-miss din nila yung mga kasama nila noong time na yun, yung papanood nila. So yun yung more on masaya kami na naging part ulit to or nabuo namin yung cast. Sobrang hirap nun. Alam mo yung parang sobrang imposible kasi siya mangyari. It takes, hindi ka na namin maintindihan. Like ako, hanggang ngayon, honest, hindi ko. Lahat ng ito, sa sobrang dami namin pinagdaanan, marami rin kasing, like what we say, wala na si Dolphin eh. Pakasirahin mo yung latest. Pero hindi nila alam, it took us 2.5 years to mount it. Hindi namin sinabi yun, akala nilang na lahat nagre-reunion lang kami. Umabot nga kami dun na parang, boy, let's not say it, na ginagawa na natin to ha. Kasi ayaw namin maging parang, i-assume lang namin na kami na to. Hindi ganun yung in-intention namin. In fact, nahiya nga kami. Hindi nga namin masabi na we were supposed to be part of, we wanted the play date for, hindi naman daw bitter, no? But we wanted to have Christmas. Pero okay lang. Hindi nyo naman nalaman na part kami nun. Pero nung time na yun, ready na kami nun. Actually, tinayo namin yung set. Not so sure kung alam niyo yung story. Baka napanood niyo yung sa Metro. But, so, I hope na yung ginawa namin, alam niyo yung parang feeling na from end to end, na kami-kami yung love malalabas dito. Yung feeling na yun na parang kahit ano na lang yung maging outcome, yung happy kami kasi nagawa namin ito. Hindi nagawa na namin na matribute sila. And, yun. Sa purpose, hindi na talaga kumuha ng guest or... Marami. Hindi na wala ka sa Met. Marami man. Wala ko ka sa Met. Wala. Sa 15, ma'am, happy present ka po. Ay, marami surprise. Okay. Mga guest ko sa movie talaga. Yes po. Yes po. Last na lang, how does it feel na matulog ang pangalan ni Dolphy bilang lalaban ng national idols? Last na po yun. Thank you. Maraming nag-happy na mangyari yun ulit. Na we're very happy na at least babalik yun. Of course, sa akin, parang kahit kay Lolo naman parang nung time na yun, parang hindi, okay lang yan. Para sa kanya,
lang yan kung hindi para sa akin, okay na laging ganun. Pero feeling namin, hopefully, it gets the right traction na parang ma-appeal lang ulit kung deserving talaga siya. Kasi pag kunyari yung mga para sa amin at Paul, tatay, lolo is always about family. Yung pagpapatawa, if there's any questions about it, there's a legitimacy nung bakit hindi pa siya nagiging national artist ay dahil parang comedy daw or something or whatever. Pero yun na nga yun. Diba gano'ng karaming tao ang pinasaya ni Lolo? Gano'ng ka-importante ba yun? Mahirap po talaga kaya magpatawa. Hindi naman biro yan. So sana po magkaroon ng appeal ulit for that. Actually, marami nagugulat pagka umiikot po kami nila dos. Nagugulat sila na hindi pa national artist si tatay to this day. Kaya we're hoping na sige, sana itong paglabas ng pelikula namin kung mapapag-usapan po